Sanchez! Natuldukan na rin ang paghihintay ng mga boxing fans ni Casimero, ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas. Muli na namang magbibigay aksyon si John Riel Casimero, kung saan makakaharap niya ang kilabot na American boxer na si Saul Sanchez. Mayroon itong 21 panalo, 3 talo at 12 knockout na kilalang halimaw ng California. Hindi basta-bastang kalaban si Sanchez dahil natalo niya ang 2 Pinoy na sina RV Diniega sa pamamagitan ng unanimous decision noong Oktubre 12, 2023 at si King Arthur Villanueva noong Hulyo 17, 2024 via unanimous decision. Lumaban na rin si Sanchez sa isang World Championship fight kontra kay Jason Moloney ng Australia para sa WBO bantamweight title, ngunit natalo via majority decision. Samantala, ang ating pambato na si Casimero ay nagmula sa 9 na magkasunod na panalo at isang 3-division world champion, naging WBO bantamweight champion matapos tinalo si Zolani Tete sa round 3. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. And Nadepensahan niya ang WBO belt laban kay Duke Micah sa round 3. At kay Guillermo Rigondo via split decision. Still champion John Riel Cuadro Alas Matagal nang hinamon ni Casimero ang monster ng Japan na si Naoya Inoue para sa unification fight, ngunit hindi ito natuloy. Inoue! Come on, man! You are a monster? No, you are no monster. You are a Japanese torture. Hanggang sa binawi na lang ang belt ni Casimero matapos na 2 beses na kansela ang laban kay Paul Butler. Bago ang labanan ni Casimero at Sanchez, balikan muna natin ang laban ni Casimero kontra sa knockout artist na si Ricardo Espinosa Franco, na may 23 wins at 20 knockout at binansagang Cobra dahil sa lakas ng kanyang mga suntok, at isang WBO interim bantamweight champion sa laban na naganap sa Dignity Sports Park sa California. Sa umpisa ng laban, agad na nagpakawala ng mga malalakas na kombinasyon ang 2 boksingero. Sa round 3, tumama ang mga solidong suntok ni Casimero, ngunit nagpakita din ng tibay si Franco at patuloy na umatake.
Sa kalagitnaan ng laban, para bang hindi tinatablan ng mga suntok si Franco. Mula sa solidong pinakawalan ni Casimero, bagsak si Franco, ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Uminit pa ang laban sa round 8 kung saan sinubukang bumawi ni Franco mula sa pagbagsak ng tibay si Casimero. Pagdating ng round 12, nagmistulang bulate na ang kobra na si Franco matapos tamaan ng mga malakas na suntok ni Casimero. Mula sa atake ni Casimero, bagsak uli si Franco at dito na tinapos ng referee ang laban. Panalo si Casimero sa round 12 at naging WBO interim champion. Sa palagay mo, magiging world champion pa? Kaya ulit si Casimero? Pag-usapan natin sa baba. Salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.